Hello everybody. So for today, ipapakita ko sa inyo kung paano ko inaayos yung YouTube setup ko. So usually, nagsisimula ako sa ganito, to this. Pero bago yan, balik muna tayo kung paano natin to sinesetup. Ayan, so to start with, kailangan ko na muna ng mga lights. Anong mga lights ang gagamitin ko? One, meron ako dito na Zion 5-ray M40. So kapag binuksan ko siya, malakas siya. Ayan, pwedeng warm, pwedeng white. Ayan. Meron din akong, Ulanzi VL120. Ito naman, ganun lang din. Pero ito, ginagamit ko to as a fill light. Ano yung fill light? Later malalaman nyo kung ano, no? And lastly, meron pa akong isa pang Ulanzi na VL49 naman. Ayan. Napapalitan din yung color. Pero, mga warm yung mga kinukuha ko pag ganito. So, most of the time, nagkakamali yung mga tao kasi kapag sinabing lighting, yung ginagawa lang nila ay kumukuha lang sila ng light tulad nito, tapos itatapat lang. Anong napapansin nyo dito? Very harsh yung light, no? Masyadong hard din yung light. So, hindi siya magandang tignan. So, paano tayo magmumukhang cinematic? Well, the answer is on how you shape lights. Kasi ang definition ng cinematography is the art of shaping light. Sinishape daw natin yung light. So, paano natin i-shape yung light? Kailangan, we should light the whole scene instead of just lighting the subject or ako. Okay? So, paano tayo maglalight ng whole scene? Let's start with this. Dahil meron tayong Mac dito sa likod, pwede natin siyang buksan para makadagdag siya sa overall design. Ayan, opening na tayo ng Mac. Ano pa yung mga pwede nating buksan? Kung dito, nakita nyo, meron akong question mark. Ayan, yung sa Super Mario. So, pwede din natin siya buksan. Kaso, ito ay lowbat. So, yung ginagawa ko dito, ay kinukuha ko lang to. Itong light ko na to, i-open ko siya, tapos ipapasok ko siya dito para magkaroon ng light. Okay? Sige, yun yung gagawin natin ngayon. Ayan. May ilaw na siya, no? So, na-open na natin yung monitor natin. Nalagay ko lang ang password ko. Nalagay na din natin yung light. Pero, kung napapansin nyo, hindi pa rin siya super cinematic. So, ano yung next na gagawin natin? Papatayin natin yung lahat ng lights na available. So, dito, meron kayo nakikitang door na super lakas ng ilaw. Papatayin ko lang siya. Ay, hindi ko pala siya papatayin. Isasarado ko yung curtain. Ayan. Medyo naging better na. Nagkakaroon na ngayon ng shape, yung light. Tapos kung tatanungin nyo ako kung ano gagawin ko dito sa maliit na to, i-open ko siya, tapos ilalagay ko lang dito sa likod ng monitor. Ayan. So, meron na tayong light na nagagaling sa monitor. I-max brightness natin siya. Merong light sa likod nitong monitor. Tapos, meron na tayong isa pang fill light dito. Ang tawag dito, mga fill lights. Kasi pampuno lang siya. Ano yung next kailangan natin gawin? Kailangan na natin ilagay yung main light natin o yung key light natin. So, usually, nilalagay ko lang siya sa harap. Pero hindi ko siya nilalagay directly. Gumagamit ako ng... Pakita ko sa inyo later kung anong ginagamit ko. Pero, ilagay ko muna to. And, konti na lang. Isa-set ko to 5,600 Kelvin. Ayan. Tapos, gumagamit ako ng ganito. Tada! Ano ba to? Open natin, no? So, dito, meron tayong mga clips. Bakit kaya kailangan natin ng clip? Tapos, meron din tayong diffuser. Well, actually, ito ay mga reflector eh. Ang nasa loob ay ang diffuser. Ayan. Para saan ba tong diffuser? Yung ginagawa niya lang dito ay dinidiffuse niya yung light. So, kung napansin mo, meron akong naka-open na ilaw dito sa taas. Kapag nilagyan ko ng diffuser, nagkakaroon ng shade. Diba? Gagamitin natin yan dito sa Zion 5-ray M40. So, papakita ko sa inyo yung difference. Ayan. So, kung ganito ka-harsh yung light, kapag nilagyan ko ng diffuser,
nagiging lighter. 'Di ba? Ay, dumikit yung mic sa ano. Ayan. So, ilalagay ko na rin siya. Ayan, diffuser na lang yung ilalagay natin. Nalagay ko na yung light. Pero, papatayin ko muna yung light natin sa taas para pitch black, di ba? Ayan. So, unti-unti nang nagiging maayos yung light natin. So, dito napansin nyo, nagkaroon na ako ng light dito sa face. So, yan ay tinatawag na key light. So, kailangan meron kang isang key light. Tapos, meron kang monitor na nandito. Ito ay nagiging fill light lang. Meron tayo dun sa likod. At meron din tayo dito. Sa, sa may kabilang side naman. So, ganito kasi yung setup usually, yung mga YouTube videos ko. Or whenever I shoot yung mga TikTok videos, ganito din siya. Para madali siyang maayos. Kailangan ba yung exact light mismo yung bibilihin nyo? Well, not really, no? Pero I would suggest na kung bibili man kayo ng light, make sure na meron kayong pang white, yung white light, pati yung warm na tone. So parang bicolor siya, kumbaga. At pag yun din kakalimutan, bumili ng diffuser light. Kasi yung nangyayari ngayon, di ba usually kapag gumagamit tayo ng mga ring light na ganon, yung nangyayari kasi, tinatapat lang natin siya sa face natin. Tapos, ang harsh talaga nung dating ng light. Pero, kapag gumamit tayo ng mga diffuser, nagiging soft yung light na napupunta sa face natin. Mas magandang tignan, nagiging mas cinematic. So, may tanong ba kayo about lighting? Well, kung meron kayong tanong, just leave it on the comment section below. And I will try to answer as many questions as I can. So, kung gusto mo maging isang content creator, well, probably, hopefully, nakatulong sa'yo itong video na to.